Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa iyo, Ma'am Fat. Magandang araw po, Ma'am. Ako nga po pala ang inyong unang tagapaglingkod sa ngayong araw at matapos na nating napag-aralan ang patakarang pangwika ng 1935 Constitution ay humantong na tayo sa aking talakayan ukol sa usaping ang wikang pambansa sa edukasyon taong 1940 hanggang 1956. Dito ay matutukoy natin ang mga pinagdaanang pangyayari o kaganapan tungo sa pagkabuo at pagpapaunlad ng ating wikang pangbansa. So narito ang ilang makasaysayang kaganapan kung saan masasabi talaga nating binigyang halaga ng sinaunang namumuno sa ating pamahalaan ang wikang pambansa sa edukasyon. Unang kaganapan ang Abril 1 at Abril 12 sa taong 1940, Hulyo 4 taong 1946, Marso 26 taong 1954, September 23 taong 1955, at Pebrero taong 1956. Ano-ano kaya ang mga kautusan o nangyayari sa taong binanggit ko? At ngayon unahin ko ang unang yugto, ang taong Abril 1 taong 1940. So dito, inilabas ang kautusang tagapagpaganap bilang 263. So pinalabas ni Pangulong Manuel L. Quezon ang kautusang ito kung saan binigyang pahintulot ang pagpapalimbag ng isang diksyonaryo at isang gramatika ng wikang pangbansa. So itinakda rin nito na simula Hunyo 19 taong 1940 ay pagsisimulan ng ituro ang wikang pangbansa ng Pilipinas sa lahat ng paaralang bayan at pribado sa buong bansa. So sa napansin natin sa pahayag na binigyang permiso ni Manuel L. Quezon sa taong ito na may palimbag ang diksyonaryo at sa hindi pa nakakaalam na si Lupi K. Santos ang ama ng balarilang Tagalog kung saan nabuong ganap niya ang talatinagang may pamagat na A Tagalog-English Dictionary kung saan napakalaki ng ambag nito at ipito sa ating edukasyon hanggang sa kasalukuyan. So dahil sa diksyonaryong ito ni Lupi K. Santos ay mas napaunlad at nadalagdagan palalo ang ating kaalaman na at naging kontribusyon ito sa ating edukasyon. Sa taong ding ito ay binigyang pansin ang planong pagsisimulan ng pagturo ng wikang pangbansa sa mga paralang pampubliko man o pribado sa lahat ng dako ng Pilipinas. So nakita natin kung paano pinahalaga ng ating sinaunang namumuno ang pagpapalaganap ng wikang pambansa. So sa pamamagitan nito ay hanggang ngayon ay napamalas nito at tayo ay isa sa mga benepisyaryo o nakikinabang sa kanilang naipamalas na kakayahan upang mapaunlad palalo ang ating wikang pangbansa. So taong Abril 12, 1940 naganap at pinalabas ni Kalihim George Bacubo ng pagtuturong pambayan ng isang kautusang pangkagawaran. So ito'y sinundan ng isang circular na bilang 26 sa na taong 1940 ng patnugot ng edukasyon si Lidinio Salvador. So, ang pagtuturan ng wikang pambansa ay sinimulan muna sa mataas na paralan at paralang normal. So, sa ipinahayag ay nakita natin sa kautusang ito na binuksan ng nila ang mundo ng edukasyon sa paralan at inuna nila sa mataas na paralan at paralang normal. Dito nanguna si Kalihim George Bacubo. At sa hindi pa nakakalam na si George Bacubo ay siya lang naman ang nagsalin ng wikang Ingles na mga nilikha ni Dr. Jose Rizal, ang ating bayani, na ang nilikha ni Dr. Rizal na No Limit Tangere at El Filibusterismo at Dikalugo ni Andres Bonifacio. So napakalaking impluwensya ni George sa pagpapaunlad ng edukasyon sa Pilipinas at naging daan ito upang mas lalong namulat tayong mga Pilipino sa kahalagahan ng wikang pambansa. Sa taong Hulyo 4, 1946, pinagkaloob ng Amerikano ang kalayaan ng Pilipinas. Pinagtibay ng Batas Commonwealth bilang 570 na nagtadhana na simula sa Hulyo 4, 1946, ang wikang pambansa ay isa na sa opisyal na wika ng bansa. So nagkaroon ng dalawang opisyal na wika, ang Ingles at ang wikang pambansa na nakabatay sa Tagalog. So sa taong ito, naging opisyal na wika ng ating bansa ang ating wikang pangbansa na nakabatay sa Tagalog dahil sa Batas Commonwealth bilang 570. So mas lalong nagbunyagi ang ating pagka-Pilipino dahil sa pagpapahalaga at pagpapaunlad ng ating sariling wika. So may English man nakasama na naging opisyal na wika sapagkat hindi ito hadlang kung paano pinamalas ang kakayahan ng ating wika dahil dito ay nabuhayan tayo muling kung paano bangunin ang pinagsawalang bahalang wika dahil sa dami ng nananakop na dumating sa ating bansa. So, sa taong Marso 26
1954. Nilalagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklama bilang 12 Serye 1954 na nagpapahayag ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa simula ika-29 ng Marso hanggang ika-4 ng Abril taon-taon sa tagubilin ng Surian ng Wikang Pambansa at bilang pagkilala na rin sa karawan ni Francisco Balagtas. So sa taong ito ay naipanganak na ang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa. So napapansin natin na tila bang hindi ito akma sa wikang pambansa na pinagdiriwang natin. Dahil sa kasalukuyan, buwan ng Agosto, hindi sa Marso o Abril, sapagkat sa pamanahong ito ay nais ni Pangulong Ramon Magsaysay na ipagsabay sa karawan ni Francisco Balagtas. So, malaki ang epekto nito sa ating edukasyon dahil sa kautosang ito ay binigyang halaga ng ating namumuno noon sa taong 1954 ang pagdiriwang ng ating wikang pambansa na naging daan tungo sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. So, ang nangyari naman sa taong September 23, taong 1955, ito ay napalabas ang proklamasyon bilang 186. Ano ang nasa pahayag ito? So, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 186. So, na naglilipat sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa sa ika-13 ng Agosto hanggang ika-19 ng Agosto taon-taon. So, bilang pagunita na rin sa kaarawan ng pagdating ng dating Pangulong Manuel L. Quezon na kilala bilang ama ng wikang pambansa. So sa taong ito ay prinoklama ni Pangulong Ramon Magsaysay ang paglilipat ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa. Kung noong taong 1954 ay igunita ang Linggo ng Wikang Pambansa sa ika-29 ng Marso at hanggang ika-4 ng Abril ay binago nila ang buwan ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa ika-13 ng Agosto hanggang ika-19 ng magkaparehong buwan. Na sa kasalukuyan, ito na din ang magkaparehong buwan na ating pagugunitan ng buwan ng Wika. So napakasarap isipin na dahil sa makakasaysayang pangyayari at sa ginawa ng namumunong Pilipino ay naramdaman nating ginawa nila ang kanilang katungkulan sa tama sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pagpapausbong ng wikang pambansa sa edukasyon. Na tayo ngayon ay naging bukas sa mga kaalaman at maraming ginawa nila sa mga pinausbong pa at pinapayaman pa natin hanggang ngayon. At ang huling kaganapan sa aking ulat ay ang taong 1956, buwan ng Pebrero. Dito nilagdaan ni Gregorio Hernandez, direktor ng Paralang Bayan, ang circular na nag-uutos na ituro at awitin ang pambansang awit ng Pilipinas ang lupang hinirang sa mga paaralan. So dito makikita natin na sa taong ito ay nais ni Gregorio Hernandez na ipalaganap na at ibunyagi ang ating pambansang awit na lupang hinirang sa lahat ng paaralan sa Pilipinas na tila ay hanggang ngayon ay ginagawa at ginagamit nating buhay dahil ito ay nagsisilbing marka nating Pilipino na tayo ay proud kung sino at anuman ang meron tayo bilang Pilipino. At dito lang po nagtatapos ang aking ulat hinggil sa ang wikang pambansa sa edukasyon sa taong 1940 hanggang 1956. Maraming salamat po.